Magandang araw mga ka-RS. Ngayon naman tayo ng video. Pasensya, medyo natagalan akong nawala. Ngayon, bawi ako. Gawa ako ng video yung sa peanut bulb. Yung mga gina-request. Try natin gumawa ngayon. Pero ang magagawa ko lang yung mga available na mga gamit ko sa ngayon. Kasi naka-lockdown tayo, naka-quarantine. So, ito mga ka-RS. Panoorin nyo, sana may matutuhan kayo. So ito nga mga ka-RS, gawa tayo ng yung dito yung parang mata ng motor natin dito. Pero ang ilalagay ko peanut bulb. Hanap lang ako ng mga available kung pwedeng makita dito sa palibot kasi nga ito quarantine. Sobrang higpit nila ngayon. Ito mga stormtroopers ng Star Wars. Mahirap lumabas. Bantay sarado dito mga ka-RS. Kaya tiis-tiis lang muna tayo. Mahirap na. Baka ano pang gawin na sa atin. So simulan natin mga ka-RS. Sana may makuha kayo kung ano man ang magagawa ko ngayon. At ma-share ko sa inyo. Okay mga ka-RS. Tips ko lang bago tayo magsimula. Dapat kung maggagawa tayo ng isang bagay, dapat lahat nakaprepare na. Ito yung mga kakailanganin natin sa paggawa ng yung mata ng ating RS. Pasensya na din kung medyo maingay. Nanonood yung pamilya ko ng movie. Binalikan na yung Titanic. So ito mga ka-RS, ito lalagyan natin. Peanut bulb ang ilalagay natin dito kabilaan, parang mata niya ng headlight natin. Mayroon akong isang gusto sanang ilagay na yung mas maliit na bulb, kaya lang hindi available dito. So ito lang din ang ilalagay ko sa ngayon. Kaya ayan, kailangan natin ng barena. So ito mga ka-RS ang kakailanganin. Cutter, maaaring magamit natin. Extra wire, siyempre kabit tayo. Itong mga fuse na ito lang naman ang fuse natin, blue at pula. 15 amperes at ito 10 amperes. Baka magkamali tayo sa ating project o magkamali ako sa aking project. At least may fuse ako na pangpalit. Ito importante, barena at ang mga drill bits nya, iba-ibang sizes para sa pag butas ng yung doon sa para sa gagawin nating mata. Wire cutter, long nose, yan kailanganin. Ito live tester para parang professional na din tayong tingnan. Ito yung LED light natin, screwdriver, baka ito plastic tie, zip tie, kailanganin natin. Ito allen wrench, pangtanggal maya doon sa allen cap screw. Ito nga pala, ito yung gagamitin ko maya mga ka-RS. Itong wire na ito, ganitong sukat sa drill bit ang gagawin natin para masakto itong light na ganito. Pero itong bulb na ito papalitan natin ng LED light. So ano pa ba? Ay, ito mga ka-RS, hair dryer or hair blower, pink na pink. Makikita nyo maya ka-RS kung para saan ang hair blower na yan. So baklasin muna natin mga ka-RS ang ulo ng ating RS. Baklasin na natin mga ka-RS. Then baklas na, disconnect natin itong lahat ng connection sa signal lights, itong dito at itong sa headlight. Then ito na, itong sa headlight mga ka-RS, hanapin nyo yung dalawang screw. Ito yung dalawa na yan ang tatanggalin natin. At ito
nakakapit dito sa cowling. Itong bakal na to parang clip. Yan. Yan, hilahin natin yan maya palabas mga ka-RS. At itong screw tatanggalin muna natin. Ayan mga ka-RS, natanggal na. At subukan nating baklasin, tanggalin. Pasensya na, isang kamay lang ang naghahawak. Yung clip na ito mga ka-RS, para matanggal natin kasi medyo maigpit, gamit tayo ng flat screw. Ipapasok natin dito. Sunod, dahan-dahan nating ihilain palabas. Ingatan lang, baka matapon ng malayo itong clip. Ganun, pag natanggal yan mga ka-RS, yung dalawang yan, pwede na nating tanggalin. Ngayon, hindi pa rin basta-bastang matatanggal yan mga ka-RS. Kung napapansin nyo, ito, wala na itong dalawang screwdriver, screw dito. Ito, wala na rin yung dalawang clip dyan, dito, kabilaan. Pero pag nakikita nyo, kaya nating galawin. Parang nahihila na, yun. Pero hindi pa rin basta-bastang natatanggal. Dahil yan dito mga ka-RS, ito, yan. Parang lock niya pa rin na nakasabit yan mga ka-RS. Ang diskarte para matanggal, ito mga ka-RS, idiin nyo lang pababa. Pag nadiin pababa, kabilaan, kabila naman, diin nyo rin. Yun, pwede na matanggal mga ka-RS. So ayan mga ka-RS, natanggal na natin itong headlight. Itabi muna natin itong cowling. Ito na mga ka-RS, silyadong silyado ang headlight natin. Yan, palibot yan, silyado yan. Ito may mga lock, pero kahit na tanggalin mo itong lock na ito, ganyan, kas na, wala pa rin mga ka-RS, hindi basta-basta natatanggal yan kasi silyado ito ng sticker sa loob niya, nakapalibot. Itong dito nakapalibot, silyado yan ng 3M sticker. So kaya nga yun mga ka-RS, yun ang purpose ng itong hair blower natin. Iinitin natin to palibot. Pag mainit na o lumambot na yung sticker, pwede na nating dahan-dahang ihiwalay itong headlight at itong sa plastic cover na ito. At yun, kasi kung dito tayo magbabari ng mga ka-RS, yung dito sa dalawang sides, baka madamage itong cover. So ang gagawin ko, tatanggalin muna. Pagtanggal, saka ko babarinahan itong dito kabilaan. At yung sukat ng ilalagay natin ganito, para masukat natin mabuti kung sakto. So simulan ko ng i-heater mga ka-RS. Medyo matagal na process ito mga ka-RS, kaya ipopost ko muna itong video. Mamaya ipapakita ko na mga ka-RS kung sa pagtanggal ko na. Ganito mga ka-RS, kailangan lang talaga ng tiyaga at mahabang pasensya kasi medyo matagal na proseso ito. Ito, ininit natin gamit yung hair blower, palibot. Sunod, yan yung sinasabi kong sticker. Sobrang higpit niya, sobrang kapit mga ka-RS. Kaya medyo natagalan ako. Yan, dahan-dahan ng mga ka-RS kasi baka ma-damage ito. Kaya yun ang kuan minsan sa sa nag-DIY. Take the risk tayo. So yan mga ka-RS, yan, dahil sa init natanggal na siya. Yun, ngayon na-open na natin.
Yan, kung nakita nyo, sobrang higpit ng yung sticker na yan. Kaya silyadong-silyado itong headlight natin. Hindi basta-bastang napapasukan ng dumi at tubig. So, ayan mga ka-RS. Ito yung sinasabi kong dito ako bubutas. Subukan kong i-retoke. Ito, babarinahan, kabilaan. Kung sakto ba itong LED bulb natin. Itong dito. Subukan ko lang mga ka-RS. Parang medyo malaki ang mababawas natin. Anyway, doon yan siya sa likod. Dito ko idadaan. Yung plano ko sana yung maliit lang na bulb, yung parang pilot bulb. Kaya lang wala talagang available dito sa amin. Naghanap na rin ako dati. Kasi yun, kung yung pilot bulb na sinasabi ko o anong bulb ang tawag doon, saktong sakto yung butas na yan. Ito, saktong sakto yan siya mga ka-RS. Yan o. Yung parang nakita nyo yung bumbilya, yung LED light sa mga mumurahing lighter, yun, parang saktong sakto yun siya dyan. Ito naman, kasi ito ang gagawin ko, ilalagay, dadagdagan natin ng medyo malaking butas para maipasok natin itong anong tawag dito. Hiningi ko lang ito sa bayaw kong mekaniko may mga extra siya. So yun mga ka-RS, babarinahan natin ito. Itatabi muna natin para hindi magasgas at hindi marumihan. Tatanggalin ko lang rin itong headlight mga ka-RS. Ito yung sticker na sinasabi ko mga ka-RS. Yun, ang lalim at ang kapal niya pala, kaya silyado. Yan, nakapalibot yan dyan mga ka-RS. Kaya yun, gumamit tayo ng blower o hair blower. Siyempre mainit yun, medyo palalambutin niya itong sticker para mas madaling tanggalin. Ulitin ko lang din mga ka-RS kung paano tinatanggal itong headlight. Ito mga ka-RS, ito natutulak yan pababa, parang spring yan sunod itulak natin palabas, ganun, may parang ano dyan, yung bakanting yan, binaba mo yan, nakikita nyo doon, ilalabas, tulak mo na palabas. Yun mga ka-RS, kung gusto nyo rin talagang tanggalin, kasali ito, yan, may screw yan. Pero sa mga hindi pa masyadong sanay, bago nyo tanggalin, picturean nyo muna para sa pagbalik, at least alam nyo kung paano ibalik. So pag natanggal yan mga ka-RS, kasi lock nyo lang yan, ito tanggal ng headlight. So sa akin di ko lang rin tatanggalin, ibalik ko lang rin, tinanggal ko lang yung headlight para iwas damage. So yun, babarinahan ko na ito mga ka-RS, kabilaan. Sa pagbabarina mga ka-RS, gamit mo tayong ng una sa mas maliit na drill bit bago itong malaking drill bit na ito. Kasi ito yung parang sukat na para dito sa ano natin, parang kasukat niya. At least dapat medyo mahigpit ito kung ipasok natin dito mamaya. So yun na, sampulan ko ng mga ka-RS. Unahan ko ng medyo maliit pa na drill bit, palaki ng palaki hanggang sa ganyang drill bit na gamitin natin. So ganito yan mga ka-RS, pagbarena. Ayan, dahan-dahan lang. Ang purpose ng itong maliit muna na drill bit mga ka-RS para may guide lang muna itong
bago natin gagamitan ng malaking barena. At least may guide siya. So ipopost ko muna mga ka-RS, may ipapakita ko ang tapos ko ng barena. Ito na mga ka-RS, yun, nagawa na natin ang paraan na butasan na, yan, kabilaan. At itong ko natin receptacle na ito, saktong sakto na rin, ganun, yun, pasok na natin kabilaan, ganun. Ito sa harap nya itsura, yan, pero medyo hindi pa masyadong pulido. Lilinisin ko ito at kukulayan para at least parang presentable din tingnan. So sigurado kung gagamitin natin ganito ang kataas na bulb, uusli siya dito. Siyempre may cover pa, sigurado uusli talaga. So kaya ito ang gamit natin, yung ganyan lang siya, medyo flat. Hindi talaga siya ito saktong aabot dito ang pasok dito, pero at least maka-set na rin siya. Ganyan ang mangyayari mga ka-RS. Kabila, ganyan. So ganyan yan siya mamaya, ganon. Yan ang mata na. At ganyan, hindi masyadong usli yan, medyo atras pa yan. Yun nga, nahulog. May ako lang ipipix mga ka-RS. Ibabalik ko muna yung cover at susubukan nating i-connect na sa wirings. Ngayon, ibalik na natin mga ka-RS itong cover. Balik na natin dito. Yan. Kung paano natin pagtanggal mga ka-RS gamit ang heater kanina, gagamit din tayo ngayon para bumalik yung higpit nya at masil din mabuti. Ito mga ka-RS, yun, ganyan. Kung nakikita nyo, hindi siya naglalak yung itong ano ito, lock na ito, hindi siya umaabot dito. Yun, so parang may nakausling plastic na yun, halos lahat yan, hindi umaabot, kaya hindi siya malalak. Kaya yun, gagamitan natin ulit ng hair blower palibot para mabalik natin at masil ulit at ma-set ulit siya. So i-post ko na muna mga ka-RS, medyo matagal na proseso ito. Okay mga ka-RS, na balik ko na, ayan na siya. Pero final blow muna tayo, palibot, initin natin kaya para mas talagang lutong luto yung sticker sa loob. Kailangan kasi ng mga init mga ka-RS para lumambot yung sticker at mabaklas natin. Ngayon pag nalabas na natin, siyempre hindi na mainit ang sticker, medyo titigas siya, kaya medyo mahirap na rin ibalik. Kaya pagbalik kailangan din initin din ulit. So palibot yan mga ka-RS hanggang sa maset na lahat at tansya natin okay na. Babalik na natin at susubukan na natin mag-wirings. Subok muna tayo ng wirings mga ka-RS dito sa kunang headlight, dito sa mga wirings ng headlight. Hanapin natin yung accessory wire. Dito sa susian makikita itong color black at color black na may blue na stripe na blue. Yan mga ka-RS, yan yung accessory wire natin. So ito, gamit natin yung live tester
Kaya kinabit ko ang itong alligator clip doon sa isang accessory wire na may black and blue color. Kaya ito, nakakonect ito sa susian natin mga ka-RS. Yung apat na wire, color red sa taas na may strip na black at pure red, then ito pure black, then may strip na blue yung isa. Doon ko kinabit itong alligator clip natin para sa live tester. Kailangan itong live tester natin mag-light ito pag i-connect natin sa isang connection o sa ground. So hanap tayo ng ground mga ka-RS. Siyempre itong mga body ground, isang natural na ground or negative na dinadaluyan ng negative na ano natin yan, power sa ground. So subukan natin mga ka-RS. Yun, umilaw. Try natin sa iba. Ibig sabihin yan, walang connection yan. Walang connection. Kung subukan mo kasi dito sa alligator clip, wala talagang connection kasi dyan siya nanggaling. So pag walang connection, hindi siya pwedeng ikabit. Sa mga ibang wire, subukan natin. Maghanap lang tayo doon ng mga wire na kung saan natin pwedeng ikabit. Pag hindi umilaw yung wire na yan, o yan umilaw, pwede natin ikabit yan kabila. Ganun pwede, kasi doon tayo sa accessory. Subukan din natin yung iba, pwede. Pero dapat i-sure natin na pag naka-on ang susian, saka iilaw itong sa accessory natin. Diba, ito ang pipiliin ko. Yan, umilaw siya. So pwede siyang ikabit yan. Ito maluwag. Ganyan. Dapat pag i-off natin ang susian, dapat mamamatay din siya. Tulad ng ganyan mga ka-RS. Pag in-on, iilaw din ulit. So yun, pwede natin ikabit dyan. Try natin ikabit dyan. Kasi kung dito natin ikabit sa ground mga ka-RS, kung o kaya dito, pwede din naman. Kaya lang parang medyo masagwa tingnan. Para sa akin lang mga ka-RS. So maghanap na ako ng ibang wire na pwedeng pagkabitan. So ito nga ang napili ko. Yun. Kasi pag i-off mo at on, siga din naman siya. So simulan na natin mga ka-RS. Bukan natin. Ngayon mga ka-RS, i-actual na natin yung kanina. Ito tinanggal ko muna doon sa live tester, itong alligator clip. Tinanggal ko muna, kinabit dito yung kabilang dulo niya, nakakabit dito sa dulo dyan. Yun muna, nilagay ko muna dito sa accessory wire. Tinusok ko muna, yun siya. Ito papunta dito. Ito sa alligator clip, ito yung dalawang LED natin. Sa dalawang wire na yan, pinagkabit ko at inipit ng alligator clip. Ang sa kabila ganun din, nakakabit din. Ngayon i-try natin i-connect dito sa ground kung iilaw ba. Kasi kanina so nakita natin doon sa live tester natin pwede. So kaya ito, yun, umilaw mga ka-RS. So yan ang connection natin. Doon sa napili ko naman kanina, itong dito sa blue wire, subukan natin. Medyo malalim yung wire mga ka-RS, pero yan, subukan natin i-connect yan. Yan, umilaw mga ka-RS. Yan, kailangan lang ng higpit. Yan, try natin i-off susian. Naka-off. Pag on. So yan mga ka-RS, ang gagawin ko kasi is automatic na pag on ng susian ay iilaw din itong LED light.
So depende na rin sa inyo mga ka-RS, kung gusto nyong lagyan ng switch, pwede na rin naman. So i-install ko ng mga ka-RS para masubukan natin. Ito na mga ka-RS yung ginawa ko. Yun, ganyan. Ang isa nakakabit dito sa may accessory wire, dito sa may susian. At ang isang wire dito ko kinabit sa kulay blue na yan. Lagyan natin dito. Subukan natin kung sasabay ba sa pag-on natin ng susian. Yun, humilaw siya mga ka-RS. Hindi ko lang nilagyan ng switch. Kayo kung gagawa kayo, depende na sa inyo kung lalagyan nyo ba ng switch. So ikakabit natin dito. Ayan, balik ko na. Siya pala, ginawaan ko na rin ng itong parang cover niya dito mga ka-RS, kasi medyo mababaw lang yung pasok niya. At least kung malagay dito, medyo may lugar siya na hindi siya basta-bastang mahulog. So ayan na mga ka-RS, may mata na si motor natin, si RS natin. Subukan nating i-on ang susi. Ganyan siya mga ka-RS. Maya susubukan ko mayang gabi. Siguradong mas maganda siyang tingnan mayang gabi mga ka-RS. Yun, may ilaw na siya. Yun, try natin balik itong ulo. Subukan. Yan mga ka-RS, naibalik na rin itong signal lights, naibalik na ito. Then itong sa headlight naibalik na. So ito yung itsura ng yung peanut bulb natin na parang headlight eye natin. Yan, yan na siya. Ibalik natin dito at subukan ulit. Update ko lang mga ka-RS, yung dito natin inilagay kanina sa kuan pala, nakakonect ito sa signal light. Yung i-turn ko sa left ng signal light, nag-hazard siya. Okay na sana, masaya na sana ako. Kaso lang, pag ilipat ko naman sa kabila, pag i-turn ko naman sa kabilang signal light, walang nangyayari, hindi umiilaw itong signal light. Kung sa right turn lang, tama, right turn ata, yun, umiilaw, nag-hazard. So yun, tinanggal ko itong itong wire na kinabit ko dito kanina, inilipat ko dito sa green wire dito sa headlight natin. So yun, ganito na siya mga ka-RS. Okay na, sinubukan ko na ulit, nag trial and error, okay na siya. So ibalik ko muna mga ka-RS para makita nyo. So yun, kung ang itsura niya mga ka-RS, ganito na kung nakakabit. Yun, parang may mata na siya sa gilid. Kung umaga mga ka-RS, masyadong maliwanag, nakakasilaw. Kung gabi baka mas maliwanag. Subukan natin maya mga ka-RS, mayang gabi. I-on muna natin ang ignition. And then yan siya mga ka-RS. Kita nyo, mayang gabi mas ma-appreciate natin yan. Yun, wala ka siya mga ka-RS sa personal, maliwanag siya. Ayun, on natin ang switch ng headlight. So yan siya mga ka-RS. Kanina pag ito-turn ko itong signal lights ay nag-hazard siya. Ngayon hindi na. Yan, okay na. Kabila naman, yun, kanon mga ka-RS, high beam, yun. Then subukan natin mga ka-RS bago natin fix. Yan mga ka-RS, bali ang nangyari sa kanya ay daylight running siya, daylight running lights. So mayang gabi mga ka-RS, susubukan ko maya. So gabi na mga ka-RS, ito itatry na natin yung ginawa nating headlight
I, yung peanut bulb na nilagay natin. So ayan mga ka-RS, kasi automatic on yung ginawa ko, yan umilaw siya. Oh, kita nyo mga ka-RS, maliwanag siya, kitang kita yung sa harap. Ayan siya kung gabi, ganyan ang itsura. Yan. Oh, maliwanag mga ka-RS. Kung titingnan mo ng diretso, nakakasilaw. Yan siya mga ka-RS. Try nating ipailaw ang headlight. Ayan. So ayan, high beam. Ganun. Tingnan natin sa harap kung magbi-blend sila. So yan mga ka-RS, bali naka low yan siya. Yung headlight bulb ko pala H4 lang siya, pero halogen lang din, hindi siya LED. Kasi hindi pa ako nagpapalit, sayang din naman. So kung sa personal mga ka-RS, bali yung dalawang mata niya sa sides puti. Sa inyo, depende na rin sa inyo kung anong gusto nyong kulay na ilalagay. Sa akin puti, para at least maliwanag kahit na walang ilaw kung gabi, at least kitang kita. Ayan. Ngayon try natin ang itong high beam. Ang high beam niya mga ka-RS, yan maliwanag, parang kulay puti na din kasi nga halogen siya na H4. So ito ang sample mga ka-RS ng yung kung may madilim at may ganito tayong headlight eye, yun, makikita pa rin natin yung nasa harap natin. So ibig sabihin maliwanag siya. So yun lang sa mga ka-RS, maraming salamat sa panonood. Please subscribe pa rin para sa iba ko pang video i-upload. Medyo natatagalan nga lang akong mag-upload ng video kasi kulang-kulang ako sa time minsan, at minsan kulang-kulang tayo ng materials. Pero keep subscribing lang mga ka-RS, at para ma-update kayo sa mga iba ko pang video i-upload. Sana'y may natutuhan kayo kahit na konting kaalaman na na-share ko sa inyo. Ride safe mga ka-RS. God bless. Maraming salamat.